Radyo Natin Town Hall Meet on Radyo Natin Nationwide. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Solover Clamor po ang inyong kasama. Ito ang Radyo Natin at Town Hall Meeting. Isang talakayan na naman po ang ating pagsasaluhan sa ating programa ngayong hapon na ito. Nakapartner natin ang napakaganda, napakasipag. At isa sa mga sinasabi nga natin ay pinakamatagal na sa public service. Pero hindi ko na again, iisa-isahin pa ang kanyang mga naging posisyon sa gobyerno. Iinit ang ulo ko dyan. Away yan. Gaano katagal dahil nakikilala naman po natin siya sa ating bawat episode dito sa radyo natin Town Hall Meeting, Senator Amy Marcos. Magandang hapon sa'yo, Senator. Ay, magandang hapon din. Happy weekend. Happy weekend. Ramdam na ba yung weekend? Merry Christmas na talaga. 5 days before Christmas. December 20. Tuloy-tuloy pa rin ang ating programa. At naimbag nga maleb. Oo, tama ba? Magandang hapon. Magandang hapon sa mga taga Ilocos, mga Ilocano dyan. Yeah. Maayong hapon sa tanan ng mga Bisaya. Maupay. Sa mga hapon sa tanan ng waray nun. Mga waray nun, ayan. At sa lahat po ng mga nakikinig sa amin, Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayon makakasama na naman po natin ang ating mga radyo natin partners nationwide. Mamaya makakasama natin Senator mula Leyte, Camarines Norte at Misamis Oriental. Pero bago natin galing lang ako dyan. Sa Misamis Oriental. Oo, saya, Hinguog. Ayan ha, sa mga taga-Hinuog na nakakita kay Sen, ayan. Oo, hello. Ako na naman. Ang kulit, talagang andyan talagang na naman. nangangamusta at tuloy-tuloy ang ating pakikipagtalakayan tungkol sa kanyang mga plano at mga ginagawang aksyon sa mga problema at issues ng ating lipunan. Oo nga, nakakaraan pa lamang ang December 18. Katatapos lang ng International Migrants Month, ang ating mga dakilang OFW. Ayan. Alam mo ba, kami sa Lawag, dahil sa pagmamahal at pagdedepende sa aming mahiwagang mga OFW at balikbayan at iba pa, talagang kaisa-isa, kauna-unahang monumento sa OFW at sa migrants nandun sa Lawag, sa Airport Road. Oo, pagdating-dating nila sa airport, nakasalubong na. Oo, kasi meron rin silang pasalubong. Ayan naman. Give and take, dapat kayong Pasko. Pasko. Ay, tanong muna ako sa'yo. Anong update? Nanalo ka na ba sa raffle? Wala pa. Forever talunan. Yan mo na. Give up na ako. Ayoko na. 5 days before. Malay mo may mga pa after Christmas raffle. Naku, meron bang ganon? Bira ka talaga. Kami na lang ang manghihingi sa'yo ng pag-raffle. Correct. Hindi, pang OFW na lang. Sa kanila na lang akong aasa. Parating may dalang mga Hawaiiano ng mga macadamia. Yan talaga. Kona coffee. Tapos, pag alis... Favorite ko yan, Sen. Nung nag-Hawaii ako, Kona coffee. Ang sarap kayang bango-bango, di ba? Narinig ko ulit sa'yo. Pero isa sa mga... Madatong. Mahal siya. Pupunta ng Hawaii, try niyo yung Kona coffee. With panalo. Coconut milk. Oo, bakit ganun kasarap yun? Bango-bango. Sana magawa natin sa Pilipinas yun. Wala masyadong coffee shop na ganun. Iba yung Kona coffee, parang fruity kasi siya. Oo, yes. Meron ba tayo nun, bango-bango. Since lagi ka naman sa mga farm areas? I'm sure. Alam mo, ang sarap-sarap ng coffee. Alam mo saan? Sultan Kudarat. Would you believe? Nagulat nga ako kasi ang galing nila pati yung roasting. Wala. Yung aftertaste ba? Yung hindi maganda sa kape. Yeah. Minsan, nagkakaroon ng pait. Sa huli, yung aftertaste niya mapait. Sobrang tapang na hindi sobrang tapang na may pakla na hindi may spelling. Tapos may bad breath ka. Nako. Sa Sultan Kudarat, wali. Bango-bango all the way. Ayan. Tapos may Kalinga Gold. Ayan naman. Sa Kalinga naman yun. Actually, marami tayong mga kape sa Pilipinas na talagang masarap, 'di ba? Actually, talaga na for export quality. Tama. At saka meron pa nga nanalong young farmers. Nagbebenta na ng kape kasi nanalo siya sa Portland, Oregon, tapos nanalo pa sa Austria, sa Vienna. Nanalo siya sa coffee tasting contest international. Alam mo, million ang export ni Lindal. Oo. Taga Davao. Pero alam ko tuloy-tuloy pa rin yung young farmers. Oo nga. Contest mo. Nagle-level up na nga, nagpapatulong na mag-export daw. Say mo.
Wow. At kung pwede daw, yung pamasahe daw nila para sumali sa mga international competition. Kasi nananalo naman in fair. Kaya sa Ayun. lahat ng mga kabataang nakikinig sa atin ngayon, kung may ideya kayo, Yes. meron kayong mga bagong itinatanim or produkto or innovation pagdating sa inyong mga produkto, pwede kayong sumali sa Tama. Young Farmers. Miski software, nakakaaliw yung mga software nila. Yun, talaga tulong-tulong. Pero yung mga balikbayan natin, may new passport act na tayo. Alam mo ba yun? Oo, malaking bagay yung para sa OFW kasi hindi ka na kailangan pumunta sa kung saan-saan konsulado para i-apply yung renewal mo. Kasi minsan, 'di ba, sa haba ng panahon nakakalimutan mo na kailangan pala i-renew yung passport. Eh napaka-hassle noon na renewal kasi pabalik-balik ka, ilalakad mo yung papeles mo. At minsan yung mga konsulita din, ang layo sa mga lugar Correct, nila. ang layo sa Middle East, ang layo-layo. Bago mamamasahe ka pa and everything, kaya mo na gawing online. Tapos minsan na lang punta. Pati senior citizens, pwede nang online yung renewal. Ayan. So, may new passport act, at least may ginawa tayo for the OFWs. At magandang kaginhawaan yan, no, na talagang hindi ka na mahahassle. Oo, super New Passport hassle. Act, ayan. Oo, sa talaga. mga kababayan nating OFWs. So, ano yun, Sunny? Access lang nila online? Yes, access online, tapos i-apply nila. Dati ka namang passport holder, ito yung numero ko, kung pwede pa i-renew. Alam mo naman, kailangan natin ng visa sa lahat ng kanto. Yes. Ayan, nauubos ang passport agaran. Kaya kailangan i-renew. Minsan, hindi pa siya expired, wala ng pahina. Tapos dugtong-dugtong, nagagalit sa immigration, di ba? Yes, kaya magandang kaginawaan yan, no? Especially sa ating mga OFWs. Yes, na napakalayo ng mga consulate offices sa kanilang mga lugar, no? So, again, happy Overseas Filipino Workers Month. Yes! Sa mga bagong bayani ng December ating bansa. 18 pala, international yan. Pero para sa atin, sa dinami-dami ng OFW natin, nasa isang buong buwan. Oo, ang ating pag-celebrate Ang sa kanila. pagdiriwan. At ngayong mga Kapaskuhan ay talagang pauwi sa ating mga barangay, mga bayan, di ba? Sa ating bansa, ang ating mga OFW. So talagang Huwag kayong mag-alala. pinipilit na magpasko dito sa Pilipinas. Kaya nga, pero huwag kayong mag-alala. Minsan, kinakarir naman yung mga pasalubong. Happy naman kami makita kayo kahit wala kayong bit-bit. Very ano na yun very Filipino culture na, di ba? Tama, sinabi mo. Na parang kahit na Irish Spring, Folgers Coffee, memorize ko na Ivory, Victoria's Secret. Ayan ang Naku, mga ha? paborito mga pasalubong ng Pinoy pag nangingibang bansa at may Tama. OFW yung parating. Tapos hati-hatian yung isa-scotch tape Oo nga. sa pamilyang ganito. May pangalan. Oo. Nako, nakakaaliw. Nakakatuwa ang kultura ng mga Pinoy. Tinatanong nga sa akin, anong simbolo ng Pasko sa Ilocos Norte? Isip ako ng isip kung yung magay, yung aming Christmas tree galing cactus. Pwede rin yun siguro. Yung tupig, yung kinakain. Yes, yung favorite ko yun. Oh, yun. Ay, gusto mo yun? Talaga, gusto Talagang mo yun? pag galing ako ng Baguio, kailangan Ay, bayan-bayan nako. ng Pangasinan para Nako, makalaan ako ng tupig. Basta ilalaban ko yung tupig namin. May tupig contest nga kami. Hinahamon namin yung Pangasinan, hinahamon ang Cagayan. Ang Buong aming Ilocos region. Oo, lahat kami may tupig. Iniihaw talaga yung suman. Oo. 'Di ba? Kasi yun ang tupig. Nako, ang tataba yung sa amin palakihan, dami-daming nyog. Ay, nako, masarap pwede ka pala mag-judge ng tupig eating contest. Ready ako dyan, Senator. Pero, isa yan sa mga paborito kong suman. Tama, masarap. Sa kabila ng tupig at iba't iba pang mga simbolo ng Pasko sa amin, yung magay na Christmas tree, ako naniniwala na ang tunay na simbolo ng Pasko sa Ilocos Norte ay walang iba kundi balikbayan box Ayan. na pumuputok sa dami ng laman ng pasalubong. Grabe, yung balikbayan box talaga naman. At Ibang talagang level. iba ang tulong din ng ating mga OFWs, Oh, yes. 'di ba, sa ating ekonomiya. And again, saludo tayo sa lahat po ng mga overseas Filipino workers at mag-ingat kayo sa mga nagta-travel ngayon. Pauwi ng Pilipinas, naghahabol sa Pasko dahil 5 araw na lang bago Tama. magpasko. At 4 na araw, actually, 4 actually. na araw. Mag-Noche Buena na tayo. Pero tuloy-tuloy, itong ating talakayan at pangamusta sa ating mga radyo natin partners nationwide upang marinig din, Senator, no? Yung Thank mga you. tanong at mga nangyayari sa iba't ibang parte ng bansa. At ready po si Senator Amy na makinig at sagutin yan. Unahin natin, kamustahin, magandang hapon. Mula po sa radyo natin Bye Bye Latest, si Ma'am Marie Cris Sabili Castillo. Magandang hapon, Marie Cris.
Yes. Yes, magandang hapon po sa mga kasama natin, lalo na sa pinakamagandang Naks! senadora Napintas nga natin. manang. Tama, napintas Sus, manang. talaga, Marie Chris. Yes, magandang araw Kagwapa, po, uy. mahal namin Senadora Amy Marcos. Ako Mhm. po si Marie Chris ng radyo natin FM Baybay Leyte po. So, kamusta Sabay-bay. po kayo? Ayan. Forever and ever. Ayan. Susunod po natin kasama mula sa radyo natin para Cale, Camarines Norte, si John Calayon Perez. John, magandang hapon sa'yo. Po at sa ating pinakamaganda sexy na senadora ay Madam Senadora Amy Marcos. Sir John, talaga nang hihingi ng mga pamasko tong mga local partners natin. Senator. Yeah, John, Oo. kumusta? Pagkatapos ng maganda, may sexy na. Ano kaya Oo ang nga. idudugtong ng susunod natin na Ang title, pang-raffle. ay, Ayan na. pang-raffle! Okay. Susunod natin kasama naman Senator Amy mula sa radyo natin Hinuog, Misamis Oriental, si Deacon Yomar Medino Jr. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo, Senadora, and maayong adlaw kanimo og maupay nga kulob. Maupay nga kulo, pa inyo nga tanan, maayong Yes. hapon. Kumusta na Yes, kamo sa diha? atong Miss Universe Nak! Miss Senadora. Universe naman. Mukhang mas maraming Christmas. Oh, pamasko. lumalala. Mas maraming pamasko Mas si Sir magaling si Deacon. Deacon. Mas magaling si Deacon. Panalo na yan. Ayan ha. So yan po ang ating mga local partners na makakasama ngayong hapon sa ating radyo natin Town Hall Meeting. Balikan natin si Mama Ricky Sabili Castillo ng radyo natin Bye Bye Marie Leyte. Chris. Ma'am, ano po ang inyong tanong para Una sa kay... tanan, tuguti ako nga mangumusta og mapaabot sa akong usa ka malipayong Binay Bayon Festival. Ay. Sigurado gyud ako nga lingaw kaayo ang inyong piyesta. Sakto kaayo nga selebrasyon alang sa pagtapos sa tuig. Ayan, Binay Bayon ang kanilang winner. Binay Bayon Festival. Oo. Kamusta ang Binay Bayon Festival? Merry Chris dyan sa Bye Bye Leyte. December 27. Di pa sila Yes, kontento sa Pasko, may December 27 pa Oo. talaga ang Maano Carey ba? family. Busy na ba ang Bye Bye Leyte sa preparasyon? Pasko tapos festival. Ayaw Yes, paawat ni Mana Carey, Mana Carmen, and lahat ng Carey family. Ayaw talaga paawat. yes, totoo. Sobrang busy na ng Baybay po at ito ay sa darating na 27. Tama po kayo, Yeah. mahal naming Senadora. Oo, Sa- memorize ko yan. Ang Bye Bayon Festival. Kaya, Ano ba? Binay Bayon. Binay Bayon Festival. Ayan. Ma'am Marie Chris, ano po ang inyong tanong ma'am para kay Senator Amy ngayong hapon na ito? Ito po ang tanong ko sa inyo, Senador. Agrikultura po ang pangunahing pinagkakakitaan ng Baybay Leyte, pero talo ang mga magsasaka sa mga negosyante sa presyuhan dahil mura ang pag-angkat sa mga magsasaka. Pero pagdating sa merkado ay sobrang taas na. Paano po ito makokontrol? Nako, ito nga ang pinag-uusapan natin. Bakit ganyan? Ang bagsak na farm gate. Tapos sa market price, ang taas-taas. Bakit ganun? Anong klase? Parang labis-labis yata kinikita ng mga biyahero, yung mga komprador, yung ating mga traders. Wag naman sobra-sobra. Binabarat ng todo sa bukid. Tapos, pag nagbenta sa syudad, nako, ibang level na ang presyo. Kaya, pinipilit natin itong Kadiwa program. Hindi lang siya dapat top pop-up store, kundi distribution na program yan. Ibig ko sabihin, meron tayong Kadiwa na enhanced Kadiwa. Binibigyan natin yung mga kooperatiba, mga LGU, pati yung mga farmers. Program ko yan eh. Lalagyan ko ng kahit pa paano, konting kapital para sa ating mga farmers na sila mismo ang mag-iipon ng iba't ibang ani, ng iba't ibang bukid, tapos may sarili na silang truck. Dalhin na nila sa merkado mismo, imbes na biktima sila sa mga traders, mga kartel na talaga naman kayang-kaya magtaas ng presyo pagdating na sa merkado. Pero yun nga, binabagsak naman sa bukid. Tapos, isa pa, nagbibigay rin yung DA ng transport subsidy. Kasi alam naman natin, maraming crops dyan, maraming ani dyan sa baybay. Hindi na umaabot sa Tacloban, hindi na umaabot sa Ormoc. Dapat madala yan. Kaso sa kamahalan ng krudo, ng gasolina ngayon, talagang yun nga, hindi nadadala sa mga syudad kung saan mas mataas ang presyo. Kaya may transport subsidy dapat. Ayun, dapat ganun talaga.
At yung mga farm to market road, tigilan ng farm to pocket road. Isa Yan ang pa mga yan. Matagal nang kinakalampag ni Senator Oo, Amy Marcos. kasi nagiging farm to pocket. Saan ba yung mga farm to market? Ang papangit ng kalsada, wasak-wasak na, durug-durug na yung mga ani pagdating. Yung mga gulay-gulay ba, ang sasagwa na hindi na mabenta kasi dumaan sa mga napakapangit na kalsada. So, kinakailangan talaga ayusin lahat yan para madali lang at yung distribution network na sinasabi sa Kadiwa ay dapat ibuo na muli. Ayan. So, Wag nang import, simutin lang muna yung sa Pilipinas, yes, di ba? Bayan muna. Bayan muna, ika Oo, nga. totoo Tama. yan. Maraming salamat, Marcrisa Billy Castillo, sa inyong katanungan, ma'am. Susunod po nating makakasama mula po sa radyo natin Paracale, Camarines Norte, John Calayan Perez. John, ano po ang inyong tanong para kay Senator Amy Marcos? Thank Magandang hapon po sa ating maganda at senadora. Katanungan ko po ay ang tungkol po sa kilala ang bayan ng Paracale sa pagkakabod o sa ginto. At ito ay nakilala sa kanyag sa buong Pilipinas at ang pangalangan po ay dito ay ang pagkakabod o pagmimina. Pero sinasabi po ng iba na ito po ay illegal. Ano po ang may tutulong para maging legal at patulungan ng mga kababayan nating minero dito po sa lalawigan ng Camarines Norte, particular po dito sa bayan ng Paracale. Okay, so, ayan. Nako, John Calayan Perez. Ano yan? Pabirik Festival? Sa January, tama? Ano bang pabirik? Ano ba meaning ng pabirik? Yung pong hihiwalay sa mga bato, lupa, ginto. Ay, talagang gold pa din, pabirik. Yung pabirik Ganun yung parang ginaganyan. sinasala sa water. Sinasala sa tubig. Yung ba yun? Tama ba, Sir John? Para makuha yung ginto? Yun. Pati pala piyesta nila. May kinalaman Talagang sa ginto. sa Talagang sa gold mina. town kayo. Nako, binansagan na gold town. At tama yung sinasabi niya, maraming problema. Hindi ako anti-mining kasi may mga lugar katulad ng Paracale, pati dyan sa Itogon, sa Benguet, wala namang ibang negosyo sa mga bukirin at sa mga bundok-bundok, kundi talaga ginto, minahan, copper, etc. Wala na talagang pag-asa kundi yun. Kaso, kinakailangan sustainable, responsible mining. Yes. Itong binabanggit nga ni John, tama yun, daming illegal. Basta pupunta na lang doon at maghuhukay o di kaya papabirik, biglaan na lang nandun. Hindi naman, dapat pagtulungan ng local na LGU natin para magsagawa ng programa, maging legal na sila. Itong small mining, small scale mining, pwedeng bigay yan Meron silang mga permit, lisensyado sila, para legal ang kanilang operasyon. Ang masaklapan yan, parating nangyayari pag may kalamidad at alalahanin natin, Cam Norte to. Yeah. Pag may bagyo, ang unang natatangay, ayan, pareho, Itogon, Paracale, parami itong makikita dyan. May namamatay, papano, hindi naman safe yung lugar. Yes. Ayun, nalalandslide ng bongga-bongga, yung mga hinukay. Kaya kailangan i-regulate to, magkaroon ng small-scale mining, at kinakailangan siguro yung medyo high-tech na, dapat mag-level up na tayo kesa sa sala-sala. At may mga technology na hindi kasing destructive, ika nga. Hindi nasisira masyado yung mga bundok na parang pag dumaan ka, kinalmot, nasira lahat ng bundok. Hindi naman dapat ganun, kaganda-ganda ng Responsible Cam Norte. pa rin dapat. Responsible mining. At yung mga kumikita, yung mga kumpanya dyan, hello, kayo ang dapat magsaayos, di ba? Kasi Yes. nasa batas natin na ibabalik ang kalikasan sa dati. Kung ano yung pinutol ninyo, hinukay ninyo, magtatanim pa kayo ng puno muli at ibabalik sa dating ganda. Hindi po pwedeng ganun. Ayun. At last but not least, alalahanin natin, hindi lang profit ang sinasabi, yung kinikita. Wag lang kita. 3 P yan Dapat, meron tayong planet, ibig sabihin yung kalikasan natin, wag kalimutan. Ikalawa, yung sinasabi natin, yung people. Second P, people. Planet, people. People, ibig sabihin, pakinabangan rin ng komunidad.
lahat yayaman kung malaki ang kita ng mga korporasyon na mga dambuhalang korporasyon. Mag-share naman sila, i-level up naman nila yung mga eskwela, yung mga ospital, tumulong naman sila sa komunidad para lahat nakinabang. At yung ikatlong P, pinaka-konti na P, profit. So yun ang lagi natin nasa isip. Tatlong P sa minahan, planet, people, and profit. At yan ang panawagan natin sa lahat ng mga may mga mining projects That's and owners, diba, na talagang mag-responsible mining para maprotektahan din yung mga tao sa paligid ng komunidad. Oo. Wag naman yung ganon. At yung mga illegal, pwede ba mag-legalize na kayo? LGU, hulihin na yan. Ayan, yan ang magandang point dyan. Hindi naman anti-mining, pero responsible mining. Oo. Yun ang legal at maayos at may papel. Kumbaga, kasi mapoprotektahan din yung mga trabahador, diba? At yung ang dalas-dalas na ng bagyo ngayon, tapos laging may nadadali sa minahan. Ayan ang importante dyan. Maraming salamat, John Thank you, Calayan John. Perez. Susunod pong magtatanong ngayong hapon ay mula sa radyo natin, Hinuog, Misamis Oriental, Deacon Leomar Medino Jr. Deacon? Yes, ma'am. Sublion ko, maayong adlaw sa tanan, maayong hapon. Maayong hapon, yap. Og sa tanan na naminaw, diha. Guwapa ng senadora. Ayan. Kanina Miss Universe ngayong guwapa. Talagang may pang-raffle na to si Sir Talaga. Dahil 5 araw na lang. Go, Deacon! Go, Deacon! Nagapamasko talaga ang mga partners natin sa ramdam IMO. na ramdam. 4 days to go. Yes, advance Merry Christmas po, senadora. Okay, tam yan. Yes, and ito po yung question ko po, senadora. Alam mo naman natin na maraming farm to market roads po, especially dito po sa Kamindanawan, especially dito po sa Misamis Oriental, para hindi po mahirapan yung ating mga magsasaka na magbiyahe papuntang merkado at pabalik mula dito. Pero sa kaalaman namin, binebenta na yung mga lupa ng ating mga farmers, nating mga magsasaka dahil wala naman silang pampuhunan. So may programa po ba ang ating gobyerno na matulungan natin sa agrikultura ang ating mga farmers po? Yes, oo naman. Nako, Leomar, talaga naman. Maayong hapon, ug sa tanan na naminaw diha sa Hinuog. I was just there no nakaraang buwan, nandyan ako, kabalo ka ba? Yes, di tayo nakita. Kaya nga, ang pulong Hinuog, nagpasabot di ay, good luck sa Manobo. Good luck. Mao di ay nga gitawag ang Hinuog nga City of Good Luck. Diba? Ang cute, diba? Yeah. Kamugyod an puno sa swerte. Totoo ba? Tinood ba ito? Itong problema natin, talagang alam ko yan kasi ako yung pasimuno dun sa land reform na ipamimigay at i-condone na yung mga utang sa land bank. Ang dami-dami kasing utang ng ating mga land reform beneficiaries, hindi mabuo yung titulo. Dekada-dekada na nilang talagang kinakalkal yung lupa, nagtatrabaho dun sa lugar nila. Ngunit, ang titulo, wala pa rin sa kanila. So, eto nga, binura na natin, nasa almost 57 billion, 60 billion ang utang ng ating mga magsasaka. Wala namang pambayad. Mas malaki pa ang gasto sa pagkokolekta. Sabi ko nga sa Land Bank, alam mo, lugi sa ginagawa ninyo. Kaya, at last, ayan, nabura na lahat ng utang at nabigyan na yung titulo. Pero tama si Leomar na ang nangyayari dyan, talagang hindi pa tuyo yung titulo. Gihatag ang titulo, hindi pa naka-distribute sa tanang nga pamilya, nakaprenda na. Talaga naman. Kasi nga, wala naman silang kapital. So, kinakailangan nabigyan natin ng kapital. Kaya nga ako tatakbo ulit bilang senador. Kasi bitin binigyan mo nga ng titulo, wala naman pera o kapital na magbungkal pa ng lupa, bumili ng abono, magandang binhi, ang krudo, walang makinarya, wala talagang kapital. So, meron tayong kadiwa na ginagawa ko ngayon. Ito naman, nagbibigay ng konting kapital. Tapos nabanggit mo yung farm to market road. Kinahanglan, mag-request sila kung anong klaseng mga sasakyan. Kasi nagbibigay rin ako ng truck dyan sa Kadiwa. Basta mag-love letter kayo sa amon kung ano ba yan, kung wing van ba yan or six-wheeler or yung maliliit, yung mga elf. Kasi makakaikot sila niyan at yung tulong sa agrikultura malaking bagay. Kasi yun nga,
dapat tuloy-tuloy hindi lang yun lupa sa pagsasaka, kailangan talaga bigyan mo lahat ng inputs, makinarya, todo mo na. Ayun. Kailangan tuloy-tuloy. Yun nga, Oo. hindi talaga pwede yung bitin kasi It doesn't stop there sa pagbigay. Tama nga naman, di ba, Senator, na parang yung iba talagang isasanla, ay may titulo na kami, isanla natin. Kaya isanla. Parang may pang-kopra, may may pang-abono, may pang-binhi. Nako, wala pang 3 taon wala na yung lupa. Nalubog na sa utang, kawawa naman. Parang it's a cycle kung gano'n. the cycle of poverty. So, itong vicious cycle natin, gawing natin virtuous circle. Ayun, Yan ang tulong ng tulong hanggang talagang makabangon. Tapos, yung mga anak, at least hindi na aalis doon at may pinag-aralan, level up na rin sa agricultural technology. Yan ang maganda dyan. Maraming salamat sa iyong tanong at pagsama sa amin ngayong hapon. Deacon Leomar Medino ng radyo natin, Hinoog, Misamis Oriental. Salamat din kay Ang swerte nila sa Misamis. Kasi yung governor, lahat sila mga veterinarian, pati si Congressman Bambi Emano, si Peter Unabia, di ba mga veterinarian yan, saka mga farmer. Marunong talaga professional si Senyor Pedro. Malapit yung puso sa agrikultura. At marunong. Mahilig at marunong. Kaya napakaswerte. Kaya naniniwala ko, yung kadiwa na yun, mag-apply kayo, go. Ayan. Sa panawagan yan sa mga farmers dyan sa Hinoog, Misamis Oriental. Maraming And bye-bye. And Paracale. Kahit Minero. Meron namang farmer din. Yes, sa mga bayan na yan. Again, maraming salamat. Radyo natin Bye-Bye Leyte, Marie Crisabili Castillo, radyo natin Paracale, Camarines Norte, John Calayan Perez, at radyo natin Hinoog, Misamis Oriental, Deacon Leomar Medino Jr. sa pagsama sa amin at sa inyong Merry Christmas! Merry Christmas! Antayin nyo daw ang pamasko na sila. Ayan na! Yung mga super sip-sip, panalo. Sino ang pinaka-panalo? Ayan. Malalaman natin yan sa sa last episode natin. Merry Christmas! Kahit walang regalo, yakapin na lang mga anak at lolo't lola. Nagpapakita si Sir Leomar ng Gcash daw. Kitab! Sobra! Namamas talaga ko. Naman, wala akong ligtas! Pati Gcash! Feel na feel ang Kapaskuhan dito sa radyo natin Town Hall meeting. Talagang may online na mamasko kay Senator. Hindi man lang nag-caroling, Oo. Dapat next time, mga rolling na kayo. Kaya nga. Oo. Wala ang mga ang maganda at sexy pag walang kanta. Pero, 4 days. Merry Christmas. What's your Christmas wish, Faith? Actually, I'm gonna ask you that question Sabi ko, what's your Christmas wish for all the Filipinos? Of course, sa lahat ng mga trabaho at ginawa mong effort din sa ating mga Pilipino. Tuloy-tuloy lang ang effort. Sana maginhawa at masaya ang Pasko. At yan, yakapin natin ang ating mga pamilya. Kahit walang regalo, sige na lang. Yan ang importante. Ano daw ang Christmas wish ko? Pumapalakpak ang ating technical team. Ang Christmas wish. Ang Christmas wish namin ay sana manalo sa raffle. Deserve natin. Ayan, Christmas wish, pareho ng birthday wish. Deserve natin ang ating mga pangarap na busog ang pamilya, makapagtapos ang anak, may bahay at karampot na bukid at hanap buhay. Ayun. Napakasimple ng pangarap ng bawat Pilipino. Deserve natin ibigay talaga. Deserve nila yan. Kaya the service to the Filipino. Tuloy-tuloy lang tayo, Faith. Ayan. At bigyan natin ng another pagkakataon, Senator Amy, na ituloy-tuloy ang serbisyo. Nakalimutan ko mga kampanya. Pagbigay Marie Chris, bahala na kayo dyan sa baybay, ha? Ng deserve. Di na kailangan mga kampanya daw. Papasend lang ng pamasko. Hindi, kasi taga-Leyte man ako. Wala silang choice, Usaman ang taga-Leyte. Yan sa mga taga-Leyte dyan. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa amin. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito pong muli ang radyo natin Town Hall Meeting. Senator Amy, 4 na araw bago magpasko. Wow, John, kumusta na? Sa Paracale, sa Leomar Dico? May tips ka pa ba para manalo sa mga maghahabol sa raffle? Hindi ko pa nahuhuli ang sekreto sa pagpapanalo ng raffle. Aray ko po. Last time kasi sabi mo, na lang natin,
Sabi ko nga, lutuin natin. desperado na ako eh. Talagang walang mangyari. Ba? Ipagdasal natin yan. At kung Ipagdasal para na. sa iyo, ay para talaga sa iyo yan, di ba? Sige na nga. May ganun Oo daw na eh. nga eh. Yan. Ayan po. Maraming salamat pong muli sa lahat ng tumutok sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao. At lagi pong paalala. Ang Christmas party ba ninyo online? Paano ba yun? Hindi po, face-to-face. Lahat ng radyo natin all Pagkatapos over the nito, world. Senator, nakatingin po yung mga production staff and technical team. Tapos, paano sina John? Paano sina Leomar? Nagpa-flash po ng GCash, Senator. Kaya nga, may ganun. Akala ko magra-raffle, pero Antayin all over. antayin ka na lang nila kasi Oh, ayan naka-flash naman. sa ating screen yung mga lugar kung saan ka pabibisita Correct. sa loob ng buwan na ito at sa mga susunod na buwan. So, abangan po ninyo itong mga lugar na naka-flash sa ating screen. Bibisita po sa Senator Amy dyan. Baka makahabol pa kayo ng pamasko Yes. sa ating magandang senadora. At wala na po kaming oras, Senator. Ang mga Thank lagi you, mong thank paalala you. Ang para sa laging atin. paalala, ano man ang problema, Pasko na. Ay, may solusyon. Pero ang totoo, tayong lahat sama-sama ang tunay na solusyon. Nako, wag mawala ng pag-asa. Ayan po, maraming salamat Senator Amy Marcos. Ako din po ang inyong nakasama. Faith Silver Clamor, magandang hapon po muli, Luzon, Visayas at Mindanao. And advance Merry Christmas! Oo nga, Merry Christmas sa lahat. Maligayang bati. Radyo Natin Town Hall Meet on Radyo Natin Nationwide.